Isang estado ang gumagawa ng isang demograpikong panlilinlang na magpapahanga kahit sa pinakabeteranong urban planner. Halos disyerto lang ito. Isang tanawin na sobrang lupit na dapat ay tinataboy ang pagunlad. Pero sa loob lang ng isang taon, 28,000 bagong residente ang nag-empake ng kanilang mga gamit at lumipat dito. Tingnan ang mapa ng kanlurang Amerika. Para sa marami, parang bitag ng kamatayan ito. Pero libu-libong pamilya ang nakakakita rito ng pag-asa. Mas marami ang lupa sa Arizona, pera sa California at tubig sa Utah. Ang kaharian ng desyertong ito ay mabilis na umaangat sa mga talaan ng paglago. Isang kumikislap na lungsod, isang industriyang pinatatakbo ng bisyo. Kung di ka magsusugal o manonood, wala kang dahilan magtagal doon. Pagkatapos, nagbago ang lahat. Statong walang dagat na unti-unting naubusan ng tubig na dati lang umaasa sa turismo ang ekonomiya. Ipinapakita ng datos na nalalampasan ng Nevada ang mga estadong matagal ng mas malaki at may napakalaking kalamangan. Bakit kaya? Para malaman, magmaneho kang silangan mula Reno sa Isiamnapu papuntang Tahoe Reno Industrial Center. Muka mang ordinaryong industrial complex pero iba ito. Ito ang gulugod ng American supply chain. Mula sa lugar na ito, kayang marating ng isang truck ang Seattle, Phoenix o Los Angeles sa loob ng 24 na oras. Dahil dito, lumipat na rin dito ang malalaking tech na kumpanya tulad ng Google at Switch malapit sa malaking gigafactory ng Tesla. Hindi lang ito malawak na aspalto, kundi gulugod ng inobasyon. Nagiging microhubs ang mga bodega para sa robotics, inventaryong pinamamahalaan ng AI at paghahatid gamit ang drone. Dahil sa mas maikling biyahe at iwasikip na daungan, nababawasan ang gasto sa pagpapadala. Para sa empleyado, mas mababa rin ang gasto sa pamumuhay kaysa sa Bay Area o Seattle. Kayang lumago ng tech hub nang walang malaking problema sa pabahay. Sa Reno, nakakakuha na ng talentadong empleyado ang mga startup nang hindi na kailangan ng mahirap na pag-commute araw-araw. Mini silicon ecosystem ito sa disyerto. Muling binubuo ang Clark County. Hindi na lang weekend destination ang Southern Nevada, nagiging sentro na rin ito ng negosyo. Nakakahanap ng paraan ang mga pandigdigang kumpanya para manatiling konektado sa West Coast ports nang hindi kailangang pasanin ang napakataas na gastos at siksikan ng mga baybaing lungsod. At dagsa ang pera. Sa nakaraang taon lang, bilyon-bilyong halaga ang pumasok sa Henderson at North Las Vegas para palakasin ang supply chain ng Amerika. Ginagamit ng Nevada ang mababang buwis at mabilis na proseso ng papeles para payagan ang mabilis na paglago na bihirang makita sa ibang bahagi ng kanluran. Ang automation, berdeng enerhiya at malalaking kumpanya ng teknolohiya ay naakit sa disyerto bilang bahagi ng plano ng Las Vegas Global Economic Alliance. Mahalaga ang papel nila sa kasalukuyang pagpapalawak. Sa 2027, posibleng maging sentro ng paggawa ng Amerika ang disyerto, pero sa ibabaw lang yan. Isa sa pinakamalalaking salik ay nakatago sa lupa. Nasa Nevada ang tinatawag na bagong pilak. Lithium, Thacker Pass sa Humboldt County ang may pinakamalaking lithium deposit sa US. Maaaring mag-supply ang lambak na ito ng sapat na lithium para sa 800,000 mga dekuryenteng sasakyan taon-taon. Ang Nevada ang magsisilbing lakas sa likod ng mga EV sa susunod na siglo ng transportasyon, ngunit kailangan ng malaking kuryente para sa inaharap na pinapagana ng baterya. Sa disyerto, problema ito. Para masolusyonan, kumikilos ang Nevada, tanging estado sa kanluran na agresibong muling itinatayo ang grid nito. Ang pangunahing proyekto ay ang Greenlink West, isang 472 milyang linya ng transmisyon na may mataas na boltahe na direktang mag-uugnay sa Las Vegas at Reno. Ang malaking energy highway na ito ay ginawa para magdala ng renewable energy mula solar farm sa disyerto papunta sa mga sentrong technological sa Hilagang Nevada. Napapansin na ito ng ibang industry. Posibleng umabot sa 10% ng global na kuryente ang konsumo ng mga data center sa 2030. Kasing dami iyan ng kuryenteng kinokonsumo ng isang malaking industrialisadong bansa gaya ng Japan sa loob ng isang taon. Dahil sa malalawak na lupa at matibay na regulasyon, naging pangunahing lokasyon ang Nevada para sa mga pasilidad na ito. Para mapanatiling tuloy-tuloy ang operasyon ng mga server, itinatayo ng Nevada ang Gemini Solar Project. Matatagpuan ito sa labas lang ng Las Vegas at nagsisilbing 1.4 gigawatt-hour na baterya. Bagamat konektado pa rin sa California Energy Network, binibigyang daan ng proyektong ito na mahiwalay ng Nevada ang paglago ng industriya nito mula sa luma at overloaded na grid ng katabing California. Sa paggawa ng halos 50 megawatt sa sarili nitong mga plantang geothermal, sapat para sa 700,000 tahanan kayang suportahan ng Nevada ang lumalago nitong industriya at teknolohiya na hindi umaasa sa California. Pinakamalaking tagumpay dito ay sa Humboldt County sa Project Red.
Itinayo ng Furfo Energy ang unang komersyal na enhanced geothermal system sa US na kumukuha ng enerhiya mula sa malalim at mainit na bato. Lumagda sila ng malaking kontrata para mag-supply sa Google data centers. Multimilyong dollar na proyekto itong pabor sa kalikasan. Gumagamit ito ng closed-loop system na halos hindi gumagamit ng tubig. Ang init mula sa ilalim ng lupa na nagdudulot ng energy boom sa Nevada ay tumutulong din sa problema ng tubig ng estado. Ganito ang hitsura ng pinakamabilis lumaking estado mula sa loob. Grid na muling binuo para bigyang kuryente ang mga industriyang wala pa rito 5 taon nang nakalipas. Habang itinatayo ng Nevada ang pisikal nitong infrastruktura, binabago rin ito ang legal na infrastruktura. Sa loob ng 1 siglo, namayani ang Delaware sa corporate America. Kung magtatayo ka ng malaking kumpanya, doon ka magpaparehistro. Pero may bagong kilusan na lumilitaw, Dexit. Umaalis na ang mga kumpanya. Isa itong Exodus. Iisang lugar lang ang pinupuntahan nila. Ang mga higante ng venture capital at mga pampublikong kumpanyang tulad ng Fidelity National Financial, Roblox at AMC Networks ay inilipat ang kanilang legal na punong tanggapan mula Delaware papuntang Nevada. Bakit sila lumilipat? Naging hindi na mahulaan ang mga desisyon ng mga korte sa Delaware dahil binabaliktad nila ang malalaking pakete ng kompensasyon ng mga CEO at kinukwestiyon ang board independence. Bamumot ito para sa tagapagtatag at mamumuhunan pero nakita ng Nevada ang oportunidad para makipagkumpetensya sa ibang estado. Nagtayo sila ng sistemang nagbabalik ng kapangyarihan sa mga may-ari at nagpoprotekta sa mga direktor mula sa demanda maliban kung may patunay ng sinasadyang panlilinlang o maling gawain. Matibay itong legal na panangga para protektahan ang kapital mula sa panghihimasok ng hudikatura. Dahil sa espesyal na batas ng Nevada, naging testing ground ito para sa bagong negosyo. Tumutok sila sa AI-driven na pautang at ligtas na digital na bentahan. Pinipipili ng negosyo ang Nevada dahil walang franchise tax at malalakas ang privacy laws. Pero pera ang tunay na nagpapalago dito. Lalo na pera galing sa venture capital. Dahil walang corporate income tax sa Nevada, pwedeng lumago ang mga startup sa ibang estado nang hindi nabubuwisan ng doble. Ginagawa nito ang perpektong pangunahing base ang Nevada para sa isang kumpanyang gustong mabilis na lumaki. Habang nartatalo ang California tungkol sa buwi sa mayayaman, parang magnet ang income tax system ng Nevada. Sa 5 taon, nakuha ng estado ang $500 milyong na pribadong pamumuhunan. Iyan ay parang sanay na iwan sa California kung hindi dahil sa mataas na buwis at regulasyon. Sa 2030 inaasahang magkakaroon ang Nevada ng 10,000 bagong kumpanya dahilan ng paglago nito habang nalulugi ang ibang estado. Hindi lang punong tanggapan kundi buong team ang inilipat ng mga kumpanya. Nanilipat ng Roblox ang legal na domisilyo sa Nevada nang pasimula ito ng pagdagsa ng mga suportang serbisyo. Sumunod ang mga law firm, accounting firm at recruitment firm. Ang Nevada ay nagsisilbing testing ground, pinopondohan ang mga AI startup na hindi sana umiral o nabuhay sa mga coastal market. Itinayo ng Delaware ang kanilang dominasyon sa loob ng maigit 1 siglo. Nakuha ng Nevada ang bahagi nito sa loob lamang ng 5 taon. Ang bilis na yon ang dahilan kung bakit nangungguna ang Nevada sa mga ranggo ng paglago. At tandaan, kung gusto mo mga ganitong geography deep dives, siguraduhing mag-subscribe ka. Sa ganitong paraan, ikaw ang unang makakaalam kapag nagdagdag ng panibagong lungsod ang Nevada. Pero may isang hamon dito na maaring tuluyang huminto ang estado at iyon ay tubig. Ito ang pangunahing argumento ng bawat kritiko. Mauubusan ng tubig ang Nevada. Sa ngayon, nasa humigit kumulang 34% na kapasidad ang Lake Mead at idineklara na ang Tier 1 shortage. Sa papel, dapat ay natutuyot na ang Nevada pero sa halip, umuunlad ito. Bakit kaya? Dahil itinuturing ng estado ang tubig na parang pinansyal na ari-arian. Mahalagang bahagi ang estratehiyang ito sa pag-unlad ng Nevada at napapansin na ito sa buong US. Nanguna ang Nevada sa mundo sa closed-loop na pag-recycle ng tubig. Halos lahat ng tubig na ginagamit sa bahay, gaya ng sa lababo, shower o dishwasher, ay kinokolekta, nililinis ayon sa pamantayan ng inuming tubig at ibinabalik sa Lake Mead. Dahil dito, nakakakuha ng return credits ang estado, 1 galon kapalit ng bawat ibinalik na naging malaking tagumpay para sa Nevada. Ang Southern Nevada ay gumagamit ng 48% mas kaunting tubig bawat tao kaysa 20 taon nang nakalipas kahit tumaas ang populasyon. Sa madaling sabi, para silang nakikipagpalitan ng tubig. Ginawang lihim na kalamangan ng disyerto ang isa sa pinakamalaking hamon nito. Isang kausayan na di kayang tapatan ng ibang estado. Kung mas mabilis bumaba ang tubig sa Colorado River kaysa inaasahan, maaaring umabot sa sukdulan ng sistema.
Habang may mga hindi pa napapakinabang ang reserba ng geothermal energy sa ilalim ng lupa, hindi lang paglago ang itinutulak ng natatanging heolohiya ng Nevada. Likas itong solusyon sa mga hamon ng bisyerto at ang mabilis na paglawak ay nagtutulak sa karatig na estado na harapin din ang sarili nilang hamon. Ang pagpapalawak ng Arizona ay nagdadala ng libu-libong milya ng bagong tubo, mga linya ng kuryente at kalsada na may mas mataas na gastos sa pagpapanatili. Ang bawat milya ng bagong freeway sa Kalahang Phoenix ay nagkakahalaga ng mga $20 milyong. Higit doble ito sa karaniwang gastos ng Nevada kada milya sa pagpapalawak ng highway sa mas mabilis lumagong koridor. Ang gastos sa pagdadala ng tubig ay isa ring napakalaking pabigat. Ang pagbumba ng tubig ng 336 na milya paakyat mula sa Colorado River gamit ang Central Arizona Project ay gumagamit ng sapat na enerhiya para mapailawan ang 100,000 bahay. Ang mas maikling pipeline ng Nevada ay kailangan lang ng kaunting enerhiya. Sa Pinal County, Arizona, ang pagkaubos ng tubig sa ilalim ng lupa ay nagdudulot ng paglubog ng lupa ng ilang pulgada bawat taon, na taliwa sa Nevada kung saan hindi ganong matindi ang pagbaba ng level ng tubig sa aquifer. Sa silangan, ang Utah ay humarap sa ibang uri ng hadlang sa geografiya. Ang makitid na koridor ng Wasatch Front kung saan nakatira ang 80% ng 3 tuldok 55 milyong residente ng estado. Ang karaniwang presyo ng bahay sa Salt Lake County ay $250 milyong, halos doble ng medya na presyo ng bahay sa Nevada na may pinakamabilis lumagong mga county. Sa mas hilaga, ang pagsisikip sa Front Range ng Colorado ay nakaapekto sa 70% ng mga residente nito. Kaya tumaas ang gasto sa infrastruktura na hanggang 10 bilyon para sa pagpapalawak ng freeway sa canyon. Halos triple ito ng ginastos ng Nevada sa parehong mga pagpapahusay sa highway sa Reno at Las Vegas. Nahaharap ang Idaho sa madaling masunog na kagubatan at limitadong tubig mula sa ilog Snake. Ibig sabihin, gumagastos ang utility nila ng halos $800 milyong taon-taon para sa mas malawak na infrastruktura ng grid at pagpapatatag nito. Ang mga hakbang laban sa wildfire at pagpapahusay sa grid ng Nevada ay gumastos na mas mababa sa kalahati ng halaga. Ang bawat estadong nalampasan ng Nevada ay may mahigpit na sistemang naglimita sa kanila, mga sistemang di nila agad mababago. Walang lumang sistema sa Nevada kaya mabilis silang kumilos. Ang legal na kodigo rin nila ang nagpasigla sa biotech industry. May lihim na sandata ang estado para sa mga kumpanyang maraming laboratorio. Walang buwis sa intangible na ari-arian. Sa California, ang malaking kita mula sa mga patent at lihim na formula ay pinapatawan ng mataas na corporate income tax. Sa Nevada, protektado ang kita. Ano ang epekto? Nagkakarera ang mga kumpanya sa pagbili ng malalawak na lupa para magtayo ng high-tech na laboratorio na malayo sa mapanuring mata ng mga regulator sa baybayin. Nanalo ang underdog dahil nabubulunan sa sarili nilang tagumpay ang mga kalaban nito. Noong 2023, sinimulan ng mga mambabata sa California ang debate sa bagong buwis sa yaman para tugunan ang kakulangan sa budget. Tinarget nila ang net worth ng mayayamang residente kahit umalis na sa estado, ngunit may proteksyong konstitusyonal ang Nevada. Ipinagbabawal ng mga pangunahing dokumento ng estado ang personal income tax, kaya nagiging malayang lugar ito para sa malalaking korporasyon. Ang tunay na gulat ay kapag inilipat ng bilyonaryo ang legal na tirahan sa Incline Village, biglang nawawala ang tax base ng buong county ng California. Tinanggap ng Nevada ang yaman nang walang ginawang mamahaling social program para akitin ito. Hindi lang talaga sila nakikialam. Ito ay competitive advantage na hindi inaasahan ng California tax laws. Ngunit ang wealth tax ay sintomas lang ng krisis ng estado. Ang mga pamilyang middle class na kumikita ng daan-daang libo ay napipilitang ilaan halos kalahati ng sahod sa renta. Sa San Diego at Bay Area, ang tipikal na bahay ay higit $1 milyong ang halaga at mababa pa yon sa aktwal. Noon, $200,000 lang ang karaniwang halaga ng bahay sa Nevada. Ngayon, pwedeng magbenta ang pamilyang taga-California ng bungalow sa $1,100,000 at makabili ng bahay na doble ang laki sa Nevada sa $500,000. Iyan ay 600,000 na equity check na diretsong pumasok sa bangko at nagpapakita ng pag-agos ng yaman palabas ng California. Hindi na nakapagtataka kung bakit lumilipat ang mga tao. 47% ng bagong dating sa Las Vegas ay mula California. Dala nila ang yaman, kakayahan at ambisyon. Hindi lang sila tinatanggap ng Nevada, binibigyan pa sila ng ganap na bagong mundo pagdating sa buwis. Pero ang Golden State ay dahan-dahang bumabagsak sa parang ilan lang ang nakakaintindi.
Taunang sakuna na ang wildfire, pinipilit ang mga tao lumikas, sinisira ang bahay at nagtataas ng gasto sa insurance. Dahil dito, halos imposibleng magkaroon ng insurance ang mga pamilyang nasa gitnang uri. Tinataman ng rolling blackout ang mga sentro ng teknolohiya at mga sentrong urbano, bumababa ang produktibidad ng negosyo at nagiging delikado ang pagpapalawak. Bukod sa enerhiya, nahaharap ang California sa masalimuot na sistema ng mga regulasyon. Madalas magdulot ng mga pagkaantalang umaabot ng ilang taon sa konstruksyon at infrastruktura ang mga batas sa kalikasan, paggawa at zoning na sumasakal sa inobasyon bago pa man ito makapagsimula. Ngayon, nahaharap ang mga kumpanya sa isang paradox. Mananatili ba sila at gagastos ng napakalaking overhead at harapin ang kawalang katiyakan? O aalis ba sila at isusugal ang pagkawala ng kanilang posisyon sa merkado? Marami ang pinipiling umalis. Kasabay nito, lumilipat pahilaga at pasilangan ang yaman at talento. Hinahanap ng top inhinyero sa Silicon Valley ang murang pabahay, mababang buwis at mabilis na business permit, mga bagay na hindi na makuha sa California ngayon. Ang production crew ng Hollywood ay lumilipat sa mas mura, mas mabilis at mas maasahang mga estado. Umaalis din ang mga negosyante dahil sa mataas na buwis at hindi tiyak na desisyon ng korte. Ang pag-alis ng mahusay na tao ay isang tahimik na lindol sa ekonomiya na madalang mapansin ng nasa labas ng estado. Pero hindi mo pwedeng magdala ng 28,000 tao kada taon nang walang nasisira. Nag-aangkat ng yaman ang Nevada, pero pati ang pangangailangan sa serbisyo na di na kayang tustusan ng budget. Lumalala pa ito. Lubhang nabibigatan na ang mga distrito ng paaralan. Ang Clark County, ikalima sa pinakamalaki sa bansa, ay may malaking kakulangan sa guro. Sa Las Vegas at Reno, hindi na kaya ng mga service worker na kumikita ng $20 kada oras ay hindi na maka-afford sa taas ng presyo. Dahil sa pagdagsa ng mga tao mula California, tumaas ang presyo, kaya pati mga nagtatrabaho sa kasino ay di na kayang tumira sa loob ng 50 milya mula sa trabaho nila. Ito ang pinakamalaking banta sa paglago ng Nevada. Kung hindi na kayang tumira dito ng blue-collar workers, magkukulang din sa manggagawa ang mga tech at logistics hub. Sinusubukan ng estado buksan ang federal na lupa para sa abot kayang pabahay, pero kailangan pa ng batas mula sa Kongreso. Habulan nito sa oras, kita ang krisis sa pabahay pero hindi masyado ang sa healthcare. Kasalukuyang may krisis sa lakas paggawa sa Nevada na kayang magparalisa sa karamihan ng mga estado. Malayo ito sa pambansang average sa medical staffing at kailangan pang mag-hire ng libu-libong healthcare workers bago 2030 para matugunan ang lumalaking populasyon. Para masolusyonan ito, hindi na lang sa baraha pumupusta ang Las Vegas. Pumupusta na rin ito sa clinical research. $150 milyong na gusali para sa medical na edukasyon ang itinatayo sa Las Vegas Medical District. Layunin ng distrito na maging bioscience incubator kung saan ang laboratory research ay mabilis nagiging aktwal na paggamot sa loob ng ilang buwan, hindi taon. Kumikita ang Nevada ng halos $20 bilyong taon-taon mula sa healthcare, kaya't natural itong makina ng paglago. Inaasahang magdadala ito ng $300 milyong na kita bawat taon at lilikha ng matatag at mataas ang sahod ng mga trabahong hindi nakadepende sa dami ng taong nasa mesa ng blackjack. Kasabay ng healthcare, namumuhunan ang Nevada sa edukasyon at bukasyonal na pagsasanay para sa bagong ekonomiya nito. Nakikipagtulungan ang Universidad ng Nevada sa mga renewable energy company para sanayin ang mga inhinyero, technician sa laboratorio at espesyalista na papasok sa lumalaking sektor ng malinis na enerhiya ng estado. Gayunpaman, may limitasyon pa rin ang milagro ng pagpapalawak ng Nevada. Ang sistema ng pagre-recycle at reserba ng tubig ay nagbibigay dito ng kaunting kaluwagan na wala sa ibang estado. Ngunit iminungkahi ng Bureau of Reclamation ang malalaking bawa sa tubig mula sa Colorado River kung hindi agad magkasundo ang mga estado. Sa voluntaryong pagtanggap ng bawas, ipinapakita ng Nevada ang pagiging responsabale at hinahamon ng pamahalang federal na ipatupad ang mas malaking bawas sa mga kalapit na estado gaya ng California at Arizona. Kung lalong gumaba ang Colorado River, kahit closed-loop system ay di na sapat. Lumalaki ang mga bawas na nagdudulot ng panganib ng blackout. Kapag sobrang gumaba ang tubig, hihinto ang mga turbina sa Hoover Dam at mapapatigil ang paglago nito. Ngayon, ang Nevada ay isang pagbabago lang sa pulisya o isang tuyong taglamig na lang at magwawakas ang himala, kaya hindi sila pwedeng magsayang ng espasyo o tubig. Dahil katabi nila isa sa pinakamayayamang estado na tinatawag ng ilan na Kalamerika, hindi pwedeng magbagal ang Nevada. Ang pagunlad ng estado ay nakasalalay sa dalawang bagay: manatiling sira ang California at manatiling may tubig ang ilog. Kung maresolba ng California ang problema sa pabahay at buwis, maaaring huminto ang paglipat ng tao sa Nevada. At kung hindi makasabay ang inhinyeriya sa init, muling babawiin ng disyerto ang nawala sa kanya.
Pero sa Mojave, napakaliit ng puwang para sa pagkakamali. Dahil dito, lalong kahanga-hanga at masilan ang paglago ng Nevada. Salamat sa pagsama ngayon. Kung nagustuhan mo ang video at gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Magkita tayo sa susunod sa Map Pack.